araw po sa lahat ng tagapakinig dito sa grupo ng LCFG, Love Charity Friendship Group. Tunghayan natin ang kwento ng isang babaeng nagngangalang Tricia. Sa hindi ko pa maumpisahan ang kanyang kwento, pakisulong patugtog ng kantang may pamagat na Pangako Sa'yo. Ako si Tricia. Lumaki sa pamilyang mahirap lamang. Pagkatapos kong makagraduate sa college, naghanap ako agad ng trabaho para makatulong sa mama at papa ko. Ma? Pa? Kapagod na magtambay? Hanap na siguro ako ng trabaho, ma? Pa? Ay, pwede naman, anak. Yung malapit lang dito. Dito lang, ma? Malapit lang dito sa Zamboanga. Ay, ito. Ano ba? Papayagan ba natin tong si Tricia? Pumayag ka na pa. Nagugulong ako dito pag lagi lang sa bahay eh. Ay, o sige. Anak, magtrabaho na. Ay, talaga pa? Ay, sinahamat sa inyo, ma. Pa? Ay, mabuti na lang. Nakakita ko ng trabaho na mabait ang amo ko. Kahit maliit lang ang sweldo, okay lang. Hindi naman nakakapagod. Magpapakabait lang ako dito. Trish, maganda ka mamaya, ha? Ha? Saan tayo pupunta, ma'am? Pupunta tayo dun sa Bukidnon, sa bahay ng papa ko. Sige po, ma'am. Copy po. Ang laki pala talaga ng bahay ng tatay ng amo ko. Ang dami pang gamit. Ay, tapos na nga lang itong paglilinis ko. Makapagpahinga na ako. Ay, salamat. Tapos na lang akong maglinis. Ay, sakit talaga ng katawan ko. Uy, hala? Mayroong pictures dito ng isang babae. Wow, talagang nasa ibang bansa talaga ito ba? Ang lalaki sa... Andyan ka lang po. Ay, kabayo! Ay, sorry, sir. Sorry. May nakita lang kasi ako mga pictures dito. Sino po siya, sir? Kapatid ko yan, OFW. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Ganun ba, sir? Swerte na naman, sir, no? Ganun talaga, Trish. Kung may pangarap ka, porsigido ka na, magagawa mo lahat ng gusto mong marating. Wow, ang galing naman po. Bakit? May bala ka rin ba? Malaki ang sahod doon. Tignan mo nga ngayon ng kapatid ko. Nagtrabaho doon. Kung wala siya nagtrabaho, wala itong mga gamit na ito at malaking bahay na ito. Kung meron lang tutulong sa akin, sir, na makapunta ako ng ibang bansa, why not? O sige, i-refer kita sa kilala ng kapatid ko. O talaga, sir? Naku po, maraming salamat, sir. Tinulungan ako ng aking among lalaki para maka-abroad. Okay naman ang aking pagpunta sa abroad. Una, ayaw sana ng mama at papa ko, pero pinaliwanag ko naman sa kanila ang lahat. 6 months na ko sa ibang bansa. At syempre, namimiss ko ang pamilya ko sa Pinas. At may isang kasama kami na nag-share sa akin ng isang application, tinatawag nilang Imo Life. Dahil nalulungkot ako, kaya na-install ko ang aplikasyon na ito. Dahil sa bago pa lang ako dito sa app na ito, kaya hindi ko ba kabisado. Sa
katagalan, nakabisado ko din ito. At dito ko nakilala sa Imo Live ang nagpatibot ng puso ko at pangalan niya ay si Jerfy. Hi, Jerfy. Oh, ba't napatawag ka? Hi, Trish. Pasensya ka na, Trish. Lagi kasi kitang namimiss eh. Ha? Bakit naman? Bakit naman hindi? Sa ganda mong yan? Nambola ka pa talaga, ha? Malaki nga itong ilong ko eh. Sus, wala yan sa itsura mo. Ang tunay na pag-ibig. Jerfy. Hello, Trish. Buti sinagot mo agad yung tawag ko. Sinasagot na kita, Jerfy. Talaga? Oh, yes. Salamat, Trish. Hindi ka magsisisi sa akin, Trish. I love you. Mahal na mahal kita, Trisha. I love you too, Jerfy. Nagkarelasyon kami ni Jerfy. At sa loob ng 6 months, tinago namin sa Imo Live ang relasyon namin dalawa. Bago namin ito sinabi sa family namin sa Imo app. Masaya kami sa aming relasyon ni Jerfy kahit LDR kaming dalawa. Dumating sa punto na nagkita kami sa Pinas. Wow, Trish. Ang ganda mo naman pala sa personal, Trish. Pwede ba kitang makakapa? Sige, sure. Jerfy. I love you, Trisha. 2 beses kami nakita sa Pinas. Doon ko naramdaman ang kanyang pagmamahal nung nakita ko siya sa personal. Minsan, hindi maiwasan ang mga bagay na hindi napapagkasunduan. Pero dahil mahal namin ang isa't isa, kinaya namin at nalagpasan namin lahat ng problema na dumating sa aming dalawa. Hanggang ngayon, andito pa rin kami sa Imo app, nananatiling matibay sa isa't isa. Ngayong araw na ito, June 8, 2024, ay 3 years na kami ng boyfriend kong si Jerfy. At ang tawagan namin ay Daddy Jerfy at Mommy Trisha. Hello, Mommy Trisha. Happy 3 years sa ating dalawa. Happy 3 years sa ating Daddy Jerfy. Parang kailan lang, 3 years na pala tayo. Salamat, Daddy Jerfy, sa lahat. Ano ka ba, Mami? Mahal na mahal kita. Pangako ko sa'yo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Wala nang iba pa. At gusto ko, magsama na tayo at magpakasal sa totoong buhay para ipakita natin sa lahat na nandito sa Imo app na meron talagang forever. Pangako ko sa'yo yan, Mami Trisha. Salamat, Daddy Jerfy. Laking pasalamat ko na nakilala ko si Daddy Jerfy. Kahit nandito lang sa Imo Live kami nag-umpisa at marami kaming pagsubok na pinagdaanan dalawa, alam ko naman na seryoso siya. At alam ko na yung pangako niya ay kanyang tutuparin balang araw. Ngayon, nag-uumpisa na kaming magplanong magpakasal sa totoong buhay. At tuwang-tuwa naman ang aming pamilya dahil tanggap nila kami kung ano ang meron kami sa isa't isa ni Daddy Jerfy. At salamat din sa kaibigan ko kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nakilala ang lalaking taong mamahalin ko dahil sa Imo Live kami nagkita.
matatagpuan at para bang kay hirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and health, shall death do us part. Ikaw pala ang hinihintay ko pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko.